Sobrang nakakadismaya na po itong mga pinaggagawa ni Senator Robin Padilla. Tingnan niyo po itong balitang ito. Siya pa mismo ang nangangalap ng pirma para matutulan ang minumungkahi ni Senator Risa Hontiveros na maaresto si Pastor Quiboloy. Sabi po dyan sa balita, Padilla kumakalat ng pirma versus pag-aresto kay Quiboloy according kay Senate President Zubiri. Ayan po ang pinagagagawa ni Senator Padilla sa Senado. Dito talaga natin makikita kung sinong pinaglilingkuran ni Senator Padilla. Ang mga Pilipino ba o ang ilang tao lamang, ilang personalidad? Sa totoo lang, nakakapikon, nakakainis at sobrang nakakadismaya dahil yung pinoprotektahan niya ay bilyonaryo. No? Yung taong pinoprotektahan niya ay pinoprotektahan niya mula sa mga taong maliliit lamang, mga ordinaryong Pilipino. So ganyan po si Robin Padilla. Sa mga bumoto po sa kanya, ganyan po yung binoto nyo. No? Siya pa mismo yung nangangalap ng pirma para matutulan na maaresto si Pastor Quiboloy. Kitang-kita mo talaga na hindi mga Pilipino ang gustong paglingkuran nito ni Senator Robin Padilla. Kaya yung mga tao nananawagan na mag-resign siya. No? Kasi imagine niyo ano na lang mararamdaman ng mga biktima, no? Ng pamilya ng mga biktima. Tayo mga Pilipino, ano na lang mararamdaman natin sa mga pinagagagawa niya. Obviously, meron siyang gustong protektahan, no? Ito nga po yung sinasabi natin. Kung ayaw niyong sinusubpina yung mga tao, no, diyan sa pagdinig sa Senado, no, sa mga committee diyan na may dinidinig na mga kaso in aid of legislation, no, para ma-improve ang mga batas natin. At para na rin sa kaunawaan ng publiko ng mga Pilipino, kung ayaw pala ng ganyan ni Senator Robin Padilla, di sana lahat ng committee hearing itigil na. At wag na magpatawag ng mga tao o resource person na kakailanganin na lang i-interrogate para sa interes ng bansa at sa interes ng mga Pilipino, no? So lahat ng uri ng committee hearing in aid of legislation ay wag nang gawin, itigil na. Kasi ganoon naman pala hindi talaga maiwasan ng mga Pilipino na tawaging bias ito si Senator Robin Padilla. Considering na miyembro siya ng committee na talagang pumoprotekta sa mga kababaihan, sa mga bata, sa gender equality, sa mga pamilya. Tapos, tila ang gusto niyang protektahan ay yung akusado. No? Paano naging miyembro yan ng committee yun? Sobrang nakakadismaya po talaga. Kaya yung mga tao, talagang binabati ko si Robin Padilla. Sana makinig siya sa publiko, sa mga Pilipino, sa boses ng majority. No? Sabi po dito sa balita, kailangang makuha ni Senator Robin Padilla ang suporta ng 8 sa 14 miyembro ng Senate Committee on Women para maharang ang inihaing arrest order ni Senadora Risa Hontiveros kay Apollo Quiboloy. So kailangan niya ng 8 pirma out of 14, no? So sana yung mga senador ay mag-isip po, no, at pakinggan yung sinasabi ng publiko. Naniniwala ako na majority ng mga Filipino ay sumasang-ayon kay Senator Risa Hontiveros, sumusuporta kay Senator Risa. No? Naniniwala ako na majority ng mga Pilipino, nakikita ko sa mga comment section, sa mga post, kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, napakahalaga po ng inyong komento, paghahayag ng inyong opinion sa mga comment section. Dahil diyan po talaga natin nahuhubog ang public opinion. Nakikita ko sa mga comment section, sa mga post na nasuportado ng taong bayan ang panawagan ng Senator Risa na ipatawag at ipaaresto si Pastor Quiboloy. No? Dahil gusto ng publiko na malaman yung totoo. Nandun na tayo. Hindi kayang ipakulong ng Senado si Pastor Quiboloy. Korte pa rin ang magdidesisyon. Pero ito po ay in aid of legislation at interest ito ng publiko. No? Pero kitang-kita natin yung ginagawa ng isang senador natin, number 1 kuno sa Senado noong 2022, pinaprotektahan ang iilang individual in expense of majority of the Filipinos. In expense ng mga nabiktima. Anong klaseng tao si Senator Robin Padilla? Ayon dito kay Romel, sabi niya, these bishops face the Senate inquiry when asked to do so, even if the charges brought to them by the PCSO were all false and part of the demolition job against the CBCP because of their opposition to the RH bill. They have more guts and balls than Apollo Quiboloy. Ayan, yung mga bishop, humarap sila sa Senado nung pinatawag sila. Confident sila naniniwala sila na kaya nilang ipagtanggol yung sarili nila dahil nasa kanila yung totoo at alam nila na wala silang ginawang masama. So, ganun yung taong hindi takot dahil walang itinatago. Alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang mali at illegal. Kaya handa siyang humarap kahit saan pa yan, no? Kahit pa in aid of legislation lang yan, no? Yun po yung totoo. Kaso itong mga DDS na to, iba Iba talaga yung takbo ng utak nila. Pinaprotektahan talaga nila no?
Bakit hindi nila tanongin yung sarili nila? Yung tanong na ginagamit nila noon sa mga nabiktima ng EGK during Tokhang, no? During dun sa failed drug war. Yung tanong nila dati, kung hindi addict, bakit ka matatakot? Kung walang ginagawang masama, bakit ka matatakot sa curfew? Bakit ka matatakot sa police? Yun yung narrative nila noon. Kung hindi ka addict, hindi ka user, bakit ka matatakot sa Tokhang? No? So, bakit hindi nila tanongin din ang sarili nila ngayon kung walang ginawang mali at illegal si Pastor Quiboloy, bakit hindi humarap, no? Nakakadismaya na po talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Senador pa mismo ang tila nagpoprotekta, no? Kawawa naman yung mga biktima, no? Although sa ngayon, wala pa, hindi pa natin alam ang totoo. Pero ito, si Senator Robin Padilla ay hindi nakakatulong sa atin para malaman natin ang totoo. Senador pa naman siya. Siya yung nangangalap ng perma considering na member pa siya ng committee na dapat na nangangalaga sa mga kababaihan, sa mga bata, sa gender equality, sa pamilya, sa ating mga Pilipino basically. Sabi dito sa post ng Impact Leadership, 4 senators reportedly to oppose contempt order versus Quiboloy. Andiyan po si Senator Bongo, Senator Amy, Senator Padilla, at Senator Villar. No? Hindi ko alam kung legit ito, no? Sabi reportedly to oppose contempt order versus Quiboloy. Hindi pa natin alam kung totoo yan, no? Pero kapag nalaman natin kung sino talaga yung makukuhang pirma ni Senator Padilla, 8 yon, no? Talagang tatandaan ko sila at hindi ko po sila susuportahan kung tatakbo sila sa 2025 or 2028. Never ko silang susuportahan. Kasi hindi sila makakatulong sa pag-alam natin ng totoo, no? Kaya itong panawagan ni Senator Trillanes, sabi niya dito, a few pro-Duterte senators are maneuvering to have Senator Rissa's ruling recommending the issuance of warrant against Quiboloy reversed through a majority vote. We can't let it happen. Let us support Senator Rissa by calling for the arrest of Quiboloy. Senators are sensitive to public opinion, kaya iparamdam natin kung ano ang pulso ng bayan. So yun, narinig nyo kay Senator Trillanes, sensitive po ang mga senador sa public opinion. Kaya napakahalaga po, lagi kong sinasabi sa inyo, napakahalaga na kayo'y nagko-comment, kayo'y nagpapahayag ng inyong opinion. Dahil dyan po talaga natin nahuhubag ang ating public opinion. Yung kabuuang opinion ng publiko. Pag laging nakikita ng mga netizen, ng publiko, yung mga komento, naratibo sa mga post, sa mga comment section na sumusuporta sa kagustuhan ni Senator Robin Padilla na hindi ipaaresto si Quiboloy, iisipin ng publiko, ng tao na yun yung tama. Kasi yun yung gusto ng majority. Kasi yun ang nakikitang majority na comment at narrative. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, mahalaga po ang inyong pagpapahayag ng opinion. At napakahalaga ng inyong suporta sa amin, sa aming mga content creator, sa mga kakamping, no, na nagpapahayag ng opinion na naaayon sa tama. Ako naniniwala ako, confident naman ako na tama itong opinion ko eh. Although we are all entitled to our own opinion, confident ako, kahit debatihin niyo ako, na tama ang opinion ko. Kasi kung mali na dapat suportahan si Senator Rissa Hontiveros sa panawagan niya na dumalo si Quiboloy sa Senate hearing, di wag na nga rin gawin yung mga committee hearings na ginagawa ngayon sa Senado. Dahil okay lang pala na hindi dumalo at deadmahin, no? Baliwalain ng mga tao na pinapatawag ng Senado, no? So, mawawalan po ng kapangyarihan ang Senado. Mawawalan po ng respeto ang mga Pilipino sa Senado. Kapag ordinaryong Pilipino pinatawag, no? Hindi makatanggi. Pero kapag mga kilala, influential na tao, pwede pala yun. Pwede palang tumanggi, no? At baliwalain ang kapangyarihan ng Senado. Authority po ang Senado. At ang sobrang nakakadismaya, pwede palang mismong senador pa ang manguna para baliwalain lamang ng mga tao, no? Ng iilang tao ang panawagan ng Senado na dumalo sila sa hearing. Interest ito ng publiko interest ito ng bansa. Kaya dapat nalalaman natin yung tama at totoo. Sobrang nakakadismaya na meron tayong gantong senador kagaya ni Senator Robin Padilla. Nakakalungkot po yung nangyayari sa bansa natin. Kaya napakahalaga po ng inyong opinion na nilalagay nyo sa comment section dahil nababasa po yan ng mga taong nakakakita ng video natin. At doon, maaari silang makapag-isip, no? Maaari nilang ma-realize ang dapat nilang ma-realize. And then eventually sila din makakapagbigay ng kanilang opinion na naaayon sa tama at totoo, no? Huwag nating hayaan na opinion ng mga paid troll at mga propagandista ang lumaganap sa social media dahil mai-impluwensyahan nito ang desisyon natin pare-pareho sa 2025 at 2028. Huwag na natin hayaan na magkaroon pa tayo ulit ng mga pinunong pinoprotektahan ang interes ng kanilang pamilya at interes ng kanilang mga kaibigan, no? Hindi uunahin, hindi po protektahan ang mga Pilipino. At yun po yung nakikita ko sa ginagawa ni Senator Padilla. Mas mahalaga sa kanya
ang kapakanan ng iilang tao kaysa sa kapakanan ng mga biktima at ng mga Pilipino. Mga kababayan, ano pong masasabi niyo dito? Sana po mag-comment kayo. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at marami pong salamat at tinapos niyo ang video ito. Malaking tulong po yan sa content natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.